Yung magkakaroon nito. Kailangan mo lang naman itong bantayan para hindi niya banggain yung mga karapatan na nauna pa dito. Hindi mo kalaban ng kapitbahay mo, kundi ang mga otoridad sa bayan nyo. Okay. Call. There you go, cowboy. Kamalas naman. Paul na nga eh. Naalala kita. Di ba nagkita na tayo malapit sa Windstar? Yung malapit sa mga nakubad na painting sa pader. Roosevelt's nga. Sam, di kita inaasahan dito matapos nung dugong laban. Oo. May nagbago sa'yo. Medyo konti lang buhok mo nun. Sobrang ikli nun. Parang gupit ng pulis. Nandito pa tayo para maglaro ng baraha o magkwentuhan na lang na parang bata. Alam mo, pwede naman ako umuwi at panoorin na lang kayo matalo. Nakikipaglaro ka sa Indiano. Tama ka. Isa yung Comanche na ayaw kong habulin. May tatawagan lang ako. Galingan nyo. Isang malaking insulto yon. Ayaw ng mga libertarian na makipag-usap, pati na si Thomas Jefferson. Ngayon, isa to sa mga bagay na pag binanggit mo ng mabilis, mas may kahulugan. At kadalasan tamad yung mga reporter. At kukunin ng impormasyon na binibigay sa kanila, lalo na kapag yung isa lang yung nagbibigay. Ang sasabihin niya lang, na tama na yun. Inimprenta na parang isang Hello. libre at pinagpakulay ang tungkol sa likod. Wala kahit isa sa mga reporter. Huwag kang tatawag. At hindi Papunta na ako. nababasa ang Jefferson sa pampublikong eskwelahan. Salamat sa pagpunta. Anong sinabi ko tungkol sa pagkipag-usap sa telepono? Kinausap ko yung Indiano. Sabi niya kapos ka pa daw. Ilan pa? 30. Pati yung points. May extra 6 pa. $36,000? Ano sa tingin mong kalalabasan? Hindi ko alam. Puwisit na yan. Siguro mas mababa pa doon, mga 30 o 20. Hindi ganun! Ilang oras pa natitira? Sira ulo ka talaga. Yan pa talaga ang itatanong mo sa akin ngayon. Kaya mo yan. Magpakalalaki ka. Bayaran mo lang. Ganun lang kasimple. Ibibigay ko yung 10 sa Biyernes. Jessup. Di maganda ang 10. Okay? 10. Masyado mababa yun. Nagsusugal ka na naman ba? Sabi mo sa akin hindi ka bumalik doon. Sa tingin mo kailangan ko yun sa ngayon? Okay? Hindi na ako nagsusugal. Makinig ka. Tinatawagan kita kasi may sasabihin ako. Malaki to. May mga sinulat ako. Sa tingin mo kaya mo akong tulungan para makuha yan? Ano na naman to? Sino na naman bang kaaway mo ngayon? Nag-iingat lang naman. Pero kailangan mo akong bigyan ng 1 linggo. Para makuha ko na pera ko. Bibigay ko sa'yo lahat.
Jessup, ikaw mismo nakakaalam na hindi ganyan magtrabaho yung Indiano. Okay? Kapag nakalista na ang pangalan mo sa librong yon, hindi mabubura yun habang buhay. Kaya mo ba o hindi? Tatlong oras. Magkita na lang tayo sa likod ng apartment. Sige, doon na lang. Huwag kang mag-cellphone. Ricky, Mitchell, anong ginagawa mo dito? nandito ako para mga musta. Pero tapos na ako doon. Mga 6 na buwan na akong hindi pumupusta. May trabaho na ako ngayon. Ang pamilya ko. Gusto mo ba akong bumalik dito kapag iniwan mo ang pamilya mo? Anong kailangan mo sa akin? Kunin mo. Basahin mo. Hindi ko kaya yan. Gagawin mo yan o babalik ako at susunugin ko tong walang kakwenta-kwentang pamamahay nyo. Naiintindihan mo ba ako? Ayos to ah. Itong isa medyo maayos. Pero alam mo, hindi ko na kailangang makialam pa pero kailangan ko lang makasiguro na hindi ako madadamay dito. Hindi yan. Sige, pero paano ako makakasiguro? Ricky, hindi naman to ang unang beses. Alam mo, teka lang. Para to sa abala ko, okay?
Oh, sandali lang, Ricky. May tanong pa ako sa'yo. Tumingin ka sa akin. Ayos lang ba sa'yo na gumigising ng kada umaga at sumasakay dito sa isang family minivan habang nag-drive papunta sa trabaho mo at uupo lang maghapon? Dahil para sa akin, hindi ikaw yun. Sumasahod ako kaya... Sumasahod ka. Nasaan yung boses na nakasanayan ko? Pare, basta hindi ako gibet! Ano sa tingin mo? Yan na. Yan yun. Yan ang bagay sa'yo, Ricky. Yan lang ang piliin mo. Yan na yun. Ikaw isasama ko palagi pag ganyan ka. Ayos to. Hindi yan libre, Jess. Pang dalawang tayaan din yung mga yan. $1,000? Oo. Lahat na nandito, hindi mahahanap sa iba. Bakit? Wala kang ganung halaga? Kung ngayon, wala. Kailangan natin mga puntos pa. Yun o, sasamahin mo ako sa plano mo. Mamili ka. Malaki na yun para sa kalayaan ko dito. Parehas tayo. Pag nagawa na maayos, may hinahanap na ako magpapasok sa akin. Nanakawin lang natin yung pera, sige na. Bakit hindi na lang siya mag-isa ang kumuha nun? Hindi siya ganong klaseng tao. Jessup naman. Ano bang klaseng tao ang pinag-uusapan natin? Parang tayo lang. Nakikinig ako. Ang sabi ko, nakikinig ako. Umalis na tayo. Ikaw magmaneho. Huwag ka maninigarilyo sa loob.
sinasabi mo? Teka, sandali lang. Akala ko ba ligtas ang susi dito? Oo, pambihira ka. Okay na ba? Oo, ayos na. Kailangan ko ayusin yung kuryente. Anong kwarto papasukin natin? Sa taas, huling kwarto sa kaliwa. Sigurado ako walang tao dito. Hanggang sa susunod na lumatagal na 40 days yung babae. Okay, bilhin mo to sa baba at hintayin mo ako doon. Teka lang, anong gagawin mo? Nasa iyong cellphone niya, okay? Walang telepono sa tingin ko. Hindi siya makakatawag ng polis. 30 minutes lang naman ang kailangan mo, di ba? Sa plano ko, oo. Paano kung may arma siya dyan? Isang baril o ano man. Wala sa plano natin na pumatay. Kikitapin lang natin siya. Pwede bang hinaan mo ang boses mo? Umayos ka, hindi mo siya pwedeng kidnapin sa sarili niyang bahay. Bahay ng lolo niya to. Oo, alam ko, ganun na din yun. Pupusit at papasok lang naman. Maliban na lang kung ilipat natin siya. Bumaba ka, hintayin mo ako dun. Pag nahanap natin yung pera, kailangan na natin agad umalis dito. Okay? Jess! Hindi ba sabi ko bawal gumamit ng phone? Walang password. Walang gumagawa nun. Ano? Isa siyang pipe! Anong sabi mo? Pambihira ka naman, oh. Hindi siya nagsasalita, Jessup. Niloloko mo ba ako? Kung ikukulong mo ko dito, bahala ka na talaga. Nandito yung pera. Sigurado ako, nandito yung pera. Kailangan lang naman yung sabihin sa atin. Yun lang yun, di ba? Gawin mo ng trabaho mo. Takutin mo siya. Kailangan niyo magsalita. Lily Waltman, may dahilan ka ba para hindi mo sagutin ang mga tanong niya? Jess, hindi nga siya makapagsalita.
Ganito, kapag binigyan kita ng lapis at papel, pwede mo ba itong isulat? Ngayon, para walang masaktan dito, dapat sumunod ka sa amin. Naiintindihan mo? Anong sabi niya? Nandyan yung mga pulis, kaya umalis na kayo. Ulitin na lang natin. Gusto kong isulat mo ang eksaktong lugar kung nasaan ang pera ng lolo mo. Bilisan mo. Anong sabi? Oo, balak namin. Hindi lang namin alam kung nasan. Pero alam kong alam mo kung nasan yon. Nasa safe ba? Kahit ano. Kailangan mo lang naman sabihin kung nasaan. At aalis na kami, ganun kasimple. Oh, nakuha ko yun. Ikaw, nakuha mo yun? Oo, nakakatawa. Itali mo na ulit siya. Nakakalimutan mo. Lagyan mo nito. Meron kang 45 minutes para alalahanin niya. Kung ayaw mo maging dalubyo ang gabi mo. Kung hindi, papasok ako at papalagay kita sa mukha. Visit na babaeng yan! Visit talaga! Buhay siya. Ano na ngayon? Kailangan niya masabi sa atin kung nasaan. At kung sinabi niya, kailangan natin mag-ingat, okay? Hindi siya pwedeng lumabas dito. Kung tutuusin, hindi niya dapat isipin na makakaalis pa siya dito. Papatayin ba natin siya? Hindi pa sa ngayon. May 45 minutes pa siya para makapag-isip. At kung ayaw pa rin niya magsalita, dadalhin natin siya sa kamalig. Sa kamalig? Alam naman natin nandyan lang siya ngayon. Mas makakakilos tayo sa kamalig. Sa tingin ko, hindi magandang idea na dalhin siya dito. Ano bang gusto mo? Aalis tayo? Paano na pag dumating yung Indiano dito? Wala naman dapat mamatay. Walang dapat mamatay! Magpakalalaki ka naman para masunod tong plano mo! Pag-isipan mo, kung ikaw siya sa pagkakataong ito, gaano katagal ka kaya tatagal sa walang kwentang larong ito? Nakaka-buwisit yun! Kailangan pa natin siyang saktan para magsalita. Akin na yan. Mapapakinabangan pa yan. Akin na. Lagpas na sa 45 minutes. Ayos, kunin mo na siya. Hihintayin kita dito. Ano to? Ano to? Tinawagan mo to?
Sasabihin mo sa akin kung nasan yon. Sasabihin mo sa akin kung nasan yon! Naiintindihan mo ba? Pambihira ka! Alam mo ba kung ano mangyayari sa'yo? Alam mo ba kung ano balak niya gawin sa'yo? Meron siyang gagawin sa'yo doon sa baba! Sige na! Sige na! Sige na! Pwede ba? Pwede ba umayos ka? Hello. Sa tingin ko, hindi ka na namin kailangang piliting magsalita, di ba? Napapaisip kasi ako ngayon eh. Nakakasigaw ba ang isang pipi? Ano sa tingin mo, Jess? Tingin mo nakakasigaw siya? Hindi ko na kinakaya itong katahimikan na ito. Lily. Yung lolo mo ay isang financial backer noon para sa isang grupo ng marijuana smugglers na nasa United States noong 1970s. Nagmamay-ari siya ng isang fleet ng mga shrimping boat sa Port Arthur. Ngayon, kada linggo may komisyon siya sa bawat round trip mula South Texas hanggang Colombia. Ang usap-usapan pa nga, nakapagpasok sila ng halos 106 tons ng marijuana sa loob lang ng 2 taon. Cowboy Mafia ang tawag nila sa kanila. Pero nung nahuli ang isa sa mga bangka nila, na-convict ang lolo mo ng 10 counts ng racketeering at interstate commerce violations. Pero isa siyang Texas Ranger, alam mo ba yun? Kaya 5 taon lang siya nakulong at palinis na siya. Namatay siya 3 days ago. Kinuha ng mga feds kung ano ang pwede nilang kunin sa rancho. Ngayon, Lily, alam kong wala kang 6 na rancho. Isang welding company, oil at gas holdings, kung wala kang itinatagong ransom money na nakatago kung saan man. Dito ka, pumapasok, Lily. Pwede kang magsalita ngayon kung saan niya tinago ang pera. O kailangan ko pang i-drill at butasan niyang buto mo patagos dito sa buwisit na upuan na ito? Nakuha mo? Naririnig mo na ba ako ngayon? Ha? Nakausap na namin ang kapatid mo. Ang sabi niya, alam mo kung nasan yun. Magsasalita ka na ba? Eto, Lily. Isulat mo na dyan. Meron kang 5 segundo. Umpisan mo na! 5, 4,
4, 3, 2. Ganyan nga. Madali lang, di ba? Hindi ko maintindihan. Ang alin? Na walang kwentang trabahong ito o bulok ang intel mo? Mitch, maayos ang intel ko! Patay na yung kapatid niya! Muling tao yung nakausap mo, Jess! Alam mo pare, okay ka naman eh. Maayos ka naman. At pumayag naman ako sa ganito. Pero pag wala na yung kalahati, wala na yun! Paano na lang tayo kapag dumating yung Indiano at nakita niya ako sa ganitong kalagayan? Hindi magiging maganda. Ayusin mo tong gulo na pinasok mo, okay? Ako nang bahala sa mga baril at sa mga armas. Tama ka. Ako ang nakaisip nito, hindi ikaw. Utang ko. Ako ang nakaisip na gawin siya hostage. Pero naisip ko na sumunod din sa lalaki na pinagkakatiwalaan ko. Kapatid ko. Na niloko lang tayo. Siguro lahat yun hindi totoo. Yung pera. At yung lintik na libro ng Indiano na yun. Aakuin ko yun lahat. Pero ang hindi ko kayang talikuran, yung kayamanan dito sa lupaing ito. $80 million. Pag-isipan mo. O sige. Anong pangalan niya? Yung sinasabi mong kapatid niya. Brady ang tawag sa kanya. Mukha siyang hindi gagawa ng maganda. Nagtatrabaho sa isang security firm na nagpasok sa atin sa bahay. Walang Brady dito, Jess. Bakit siya magsisinungaling? Hindi ko alam. Jess, kung hindi pa din niya sinasabi, sa oras na bumalik ako dito, tataniman ko ng uod yung tenga niya. Okay? Saan ka pupunta? Ayusin mo yan. Babalik din ako. Nung bata pa ako, namamasyal kami noon ng pamilya ko doon sa Baybayin. Meron doon tulay sa daan at alam mo agad na malapit ka na dahil sa pagbabago ng hangin. Maamoy mo na agad yung alat. Gayunpaman, lagi kami pinagdadrive ng tatay ko at makikinig kami sa 80s radio station niya at naasar talaga kami doon habang tumatanda. Ngayon, nagustuhan ko na. Meron ngang kanta. Don't know what you got till it's gone by Cinderella. Alam mo ba yan? Hindi pa siguro. Kapag umupo ako dito habang nakatingin sa'yo, iisipin ko lang yung lyrics ng kanta. Don't know what you got till it's gone. Don't know what it is I did so wrong. Parang ikaw lang at ako, di ba? Ikaw na walang boses. At ako na kung ano lang ako.
Hindi magiging maganda ang gabing ito para sa'yo kung hindi mo ituturo kung nasan yung pera. Naintindihan mo ba ako? Ngayon, isulat mo. Hindi ito totoo. Narinig mo naman siguro kanina. Hindi mo ba narinig? Nakatanim dito, yung malaking perang yon. At hindi ganong klaseng tao ang lolo mo para ilagay sa bangko. Ibig kong sabihin kung hindi mo talaga alam, gaya na sinasabi mo, malamang meron siyang huling habilin, tama? Tama ba? Isulat mo, sabihin mo kung nasan. Bilis! Ngayon, pasensya na lang sa'yo. Hindi kita gustong saktan. Kung nakita na yung perang yun at yung sinabi mong huling habilin, eh di palalayain ka namin agad bukas. Ayos ba? Binago mo buhok mo. Bakit kaya? Tinitignan ko yung huling habilin niya. Wala na siya masyadong pamilya, tama? Sino si Jordana? Yung sobrang sexy na kalaguyo niya. Ayos yan. Meron ba siyang alam? Eh yung nanay mo, pinag-uusapan niyo ba yung pera ng lolo mo? Wala ba siyang nabanggit ng kahit ano? Meron ka ba nakwento sa nanay mo tungkol saan man? May punto ka. Eh di ayos na pala. Namatay ang isa sa pinakamayaman na drug smuggler sa Texas. Kinuha na ng gobyerno halos lahat ng ari-ari niya. Yung mga alam lang nila. At yung natira, sa apo at kabit niya. Sa tingin mo ba nilibing ng matanda yung pera sa lupang yan? Isipin mo. Yung property lines, mapa ng rancho. Alam mo tinatago niya lang to kung saan ligtas. Sa opisina niya. Nandun ba? Ayos. Lithium pills. Bipolar ka, no? Meron din ito kapatid ko. Saan ba niya tinatago yan?
Nakita mo ba siya? Nasa trunk. Sandali. Nagsalita na ba? Merong Will. Walang perang sinabi doon. Kailangan nating hanapin. Nasa 200 ektaryang lupa yun. Bakit? Meron ka ba naisip na idea? Ayos nga kasi yung kaibigan mo. Hindi ka ano-ano yung may-ari nung kamalig. Siya nga pala. Tumawag yung Indiano. Gusto niyo puntahan tong lugar natin dito. Mga 24 hours darating na siya. Pasensya na. Sinabi mo? Oo. Bala ko nang umalis mamayang gabi. Ibaba mo yan! Ayoko nga. Mauna ka. Pag-isipan mo. Kung gusto kitang patayin, hindi mo na sana siya nabaril. Ibaba mo na. Hindi mo pa nahanap yun, no? Hindi ko pa nakikita pero andun yun sa sinabi mong lokasyon. Mukhang pinahirapan ka nila. Oo. Pinahirapan nga nila ako tulad ng sinabi mo. Ang sabi ko kasi, sumunod ka na lang. Hindi mo ba nabasa yung text ko? Hindi ba sabi ko bawal gumamit ng phone? Oo. Kaskasero pa mag-drive. Oo, alam ko. Anong gagawin natin ngayon sa katawan? Tsaka natin ilibing. Paano kotse niya? I-dispatch na natin pagkatapos natin dito na parang walang nangyari. Sige. Nakita mo na ba yung pera? Hindi pa. Hindi mo sinabi na pipi siya. Di siya nakakarinig? Hindi siya nagsasalita, tanga. Paano ko naman malalaman yon? Ako lang ba o? Tingin mo sa laki niyang yan, malaki rin siguro ang bayag, no? Ano ba problema mo? Wala. Sinabi ko lang. Tapos ka na? Oo. Oo. Ito din. Meron pa ba? Yung cellphone ng babae. Anong meron? Baka may skandal. Sira ulo Kalma, ka talaga. sexy niya kaya? Umahimik ka. Relax lang kasi pare. May nangyari ka na bang bata? Pwede bang tumahimik ka? Nakakabaliw yun. Grabe. Ano? Kailangan natin isipin kung paano to ayusin ka agad. Ginawa ka na trabaho ko. Pinasok ko kayo dito, di ba? Oo, salamat Brady. Malaking tulong talaga yun. Pero hindi maganda yung plano mo. Kuha mo ba yun? Hoy, mawalang galang na. Punasan ko lang puwet ko. Panonoodin mo ba ako? Kadiri ka. Nasabi mo marunong siya magsulat. Eh di sulat niya lang niya. Hindi niya alam kung nasan yung pera. At nagpauto ka naman. Sinungaling yan. Hindi madaling mawala. Yung 80 million ang ganun-ganun lang. Alam ko naman. Malaking halaga yun. Siyempre naman, no? At pag-aatian pa natin yon. Gaya ng sinabi mo. Di ba? Yun naman ang sabi mo. Sabi mo, papapasukin lang kita sa bahay, kidnapin yung babae, tapos hatian na. Alam kong Tama sinabi ba? ko, hindi ko nakakalimutan yon. Hindi naman ako nakikipagtalo sa'yo tungkol dyan. Pero kung wala din yung pera, wala din yun. Nasaan siya ngayon? Ano ba yan? Ang baho mo. Umayos na dyan ko. Dahil dyan.
Hoy, hoy. Kailangan ba nating magsuot ng mask? Nakapiring naman siya. May takip yung mata niya. Sige. Kaya hindi niya tayo makikita. Anong gagawin natin sa kanya? Nilakad ko na lahat ng sulok sa lugar na to. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ang alam ko, isang araw lang tayo dito. Kaya kailangan na talaga niya sabihin. Ano mangyayari sa loob ng 24 oras? Huwag mo nang alamin. Siyempre naman, gusto ko malaman kung ano mangyayari sa loob ng 24 oras. Yung lalaking nilibing mo, yun yung boss niya na walang paki sa pera na wala tayo. Papatayin niya tayong dalawa. Tayo? Sandali nga lang pare. Gig mo to. Tinutulungan lang kita. In and out, alam mo na. 50-50 tayo, tama? Tama. Anak ng... Ano? Dumudugo bibig niya. Tignan mo. Ano ngayon? Hindi naman yan dumudugo kanina nung iniwan ko. Okay. Nahanap ko ang property deeds at yung mga mapa sa opisina ng lolo mo. Naglakad na ako na mahaba sa lupaing ito. Wala man lang ako nakitang kahit ano. Ngayon may papunta pa dito. At malapit na siya makapunta dito. Wala siyang pakialam sa nangyayari dito. Wala rin siyang pake sa pera o kahit saan pa dito. Pupunta siya dito para patayin ako at wala siyang iiwan na kahit sino, kuha mo. Kaya ngayon, huwag ka na magpanggap. At gawin mo na lang ang dapat para maligtas ang buhay mo. Para maligtas ang buhay natin. Oo. Tama ka dyan. Kaya sabihin mo na sa akin kung nasan yung pera. Naiintindihan mo ba ako? Alisan mo siya ng tali at ibigay mo yung ballpen. Ano? Teka lang! Pasensya ka na. Ikaw. Sasabihin mo sa akin kung nasan yung pera! Naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan mo ba ako? Isulat mo na! Pira! Hawakan mo tong lintik na ballpen na to! Magsulat ka na ngayon din. Sinasabi ko sa'yo, siguradong isusunod na yung ulo mo! Copperbill, ano yun? Hindi. Sabihin mo sa akin kung ano to! Sabihin mo sa akin kung nasan! Ngayon na! Naintindihan mo ba? 3! Anak ng... Alam naman natin na hindi ito kwento ng kabayo. Pero naniniwala ako sa'yo. Kaya naman gamitin mo ang kokote mo. Ipakita mo sa akin kung nasan yung Copperbill.
Ituro mo sa akin kung saan tinago. Ano? Sigurado ka? Lintik na. Pwistin! Anak ng... Nakakainis! Niloloko mo ba ako, ha? Niloloko mo ba ako? Pambihira naman. Sumama ka sa akin para malinisan ka. Pero nakita mo na mukha ko. May mababago pa. Kailangan nating linisin yung bangkay sa kamali. Tara na!
Nung mga bata pa kami ng kapatid ko, ini-imagine namin lagi na dito kami titira sa ganitong lugar. Mahirap lang kami. Hindi talaga kami naghihiwalay. Kahit nakambal kami. Noong panahon na unang lumabas ako sa rehab, 1 taon na siyang tapos sa law school. Doon ako nakakuha ng tawag mula sa kanya. Ako nga siguro dapat yun. Para gumawa siya ng ganung bagay. Para gawin yung ganon. Hinahanap ang pera ng lolo mo. Pampira. Hindi ko alam kung bakit ko sinasabi to. Pagod na siguro ako. Pero ayaw kitang makitang nasasaktan. Kung makakatakas tayo dito, pwede bang huwag mo ko ipakulong? Buti naman. Nandito na siya. Anak ng... Huwag kang gagalaw. Gusto mo mabuhay ng ganito? Gusto mo mabuhay ng ganito? Kasi papatayin niya tayo pareho. Kaya sundin mo sasabihin ko. Shh! Shh! Lumakad ka. Pumunta ka sa pinto. Magandang hapon, ma'am. Nandito ako para hanapin yung may-ari ng sasakyan yun. Nawawala kasi yung kaibigan ko na may-ari ng ganyang klase na sasakyan. Pwede mo ba akong tulungan hanapin siya? Ma'am? Bibi ka ba? Yung sasakyan. Sorry, nabahala kita. Salamat. Kung nakita mo, mga kaibigan ko, nandyan lang ako. Mag-impake ka. Bilis! Bilisan mo! Bilisan mo na dyan. Nasaan ka? Wala na tayong oras. Ayos na yan, ayos na yan. Halika na! Sundin mo lahat ang sasabihin ko sa'yo, okay? Pag sabi ko ng 3, tumakbo ka doon sa sasakyan. Huwag kang titigil hanggang di nakakarating sa kotse. Naintindihan mo ba? Ayos, okay. 1, 2, 3. Takbo na! Bilisan mo! Galaw na, galaw. Bilis, bilis. Go! Sige! Bilisan mo! Anong ginagawa mo? Pag nanatili ka dito, papatayin ka niya. Aalis na ako in 3, 2... Lintik na yan! Akin na ang baril mo. Dahan-dahan. Lumabas ka, babae. Maglakad na mabagal. Papunta sa harapan. Tumigil ka. Lumuhod ka. Paiegis mo. Taas mo ang kamay mo. Ganyan ka lang. Ikaw naman. Marami kang dapat ipaliwanag. Kaya ko kunin ang pera mo. Alam ko kung nasan yung pera.
Hoy! Kaya mong gumalaw. Ang sabi niya, kaya kanyang patayin. At sino naman tong si Mr. Rogers? Wala nang inosenteng tao dito sa mundo na magkakaiba lang ng responsibilidad. Para itong Indianong to, nagtatrabaho na siya sa akin ngayon. Ano? Hindi ba sa'yo sinabi ni Mitchell yon? Sira ulo talaga. Wala sa akin yung pera mo, Jim. Wala talaga sa akin. $30,000. Pinatalo ko. Sinugal mo ang pera namin? Kalahati nun. Akala ko mababawi ko. Kaso hindi. Ang sabi ni Mitchell, inubos mo yung pera. Wala na talaga, Jim. Kaya pinatay mo na lang siya. Kailangan kong gawin yun para matapos yung trabaho ko. May pera dito na nakatago sa rancho. Cowboy Mafia legend. Totoo yun. Kasapwat ko si Mitchell. At itong isa, hindi nakakapagsalita. Kaya hindi natin alam kung nasan talaga yung pera. Isa akong negosyante. Magkano ba pinag-uusapan natin dito? $80 milyon. Cash. At hindi mo talaga alam yung kung nasaan yung tama. Nagsisinungaling lang yan, boss. Nasa Cutting Horse. Nasa Copperville. Dapat nandun yung pera sa libingan nun. Pag nahanap niyo yung kabayo, nandun din yung pera. Cutting Horse. Naalala ko yung narinig kong istorya ng isang dayuhan sa Vegas. Ang sabi niya, plano niya kumuha ng Cutting Horses para lagyan ng mga droga tapos ipapadala sa South America. At pag naandyan na, hihiwain yung mga puwet para matanggal yung mga droga. Sabi niya makalat daw at maraming dugo ng hayop. Ayos talaga yon!
May maganda ako naisip. Akin na, kutsilyo. Buwisit ka! Sabihin mo sa akin kung nasaan ang pera ngayon o hihiwain ko tong puwet nito ngayon din sa harap mo! Huwag mo sabihin sa kanya! Kapag pinatay natin siya, wala ka ng pakinabang. Huwag kang maniwala dyan. Papatayin ka din Pwede niya. ba tumahimik ka? May importante kang desisyong gagawin. Anong pipiliin mo? Yung pera? O yung dugo niya? Yung pad! Ibigay mo sa kanya yung pad! Susulat niya yun! Buwisit. Bitawan niyo ako! Bitawan mo ako! Walang niya ka. Gaya na sinabi ko, negosyante ako. Ayan, hanapin mo yan. At patayin mo na siya agad. Sige, alis na ako. Movie night mamaya. Eto na yun. Meron ka pa 1 oras. Sigurado ka ba dito? Ang sabi ko, maghukay ka! Bullshit. Puro bato lang dito! Bullshit na bato to. Hindi mo naintindihan. Lintik na to. Lintik! Lintik ka! Hindi ko gagawin yung chip. Kailangan mo akong patayin. Okay na. Hoy, ikaw. Kayong mga Indiano, hindi nyo kilala mga cowboy. Ano ba kasi yun? Sino ba nandito? Wala na. Tayong 3 lang. Sinungaling! Ah! Hindi ko inaasahan na mawawala yung cellphone. Akala ko nasa bangkay ng kaibigan mo. Nakakapagsalita. Teka nga. Anong klaseng tanong ba yan? Anong sabi mo? Oo, yung pagiging pipe. At ayaw lang magsalita ay magkaiba. Alam mo, ikaw at yung mga kaibigan mo, masyado lang kayong mabait. Pulutin mo yung pala. At magukay ka. Magukay? Hindi ako nagsisinungaling. Tungkol sa pera. Hindi niya binaon lahat dyan. Sapat niyang tinatapakan mo para guminhawang buhay ng kahit na sino sa buong buhay niya sa mundo. Yun ba ang plano mo? Na matulungan kitang hanapin yung pera? Anong gagawin mo pag nahukay na? Barilin ako? Oo. Para may silbi naman yung paghuhukay mo. Hindi ba? Hindi ko maintindihan. May mga namatay na dito. 7 taon pa lang ako. Nahulog ako sa paboritong kabayo ni Lolo. Si Copperbill. Nawala lang yung partial hearing. Pero, nakumbinsi ko ang pamilya ko na yung aksidente ang naging dahilan ng maging pipi ako. Nandito ako lagi tuwing summer para matuto ng sign language. Inaral ko
Paano? Hindi magsalita. At higit sa lahat, natuto akong mapag-isa. Isa lang naman ako sa mga taong mas pinipiling mapag-isa. Bakit? Malihim na tao. Ang lolo ko. Alam mo, ayaw niyang pagkatiwalaan yung mga taong madaldal. Dahil palagi niyang iniisip na sila ang pinakamahina. Kaya nanatili akong pipe. Sinasabi niya sa akin lahat ng hindi niya sinasabi sa iba. Dahil akala niya di ako nakakapagsalita, kaya paano ko sasabihin sa iba? Kaya ako nalaman yung tungkol sa pera. Na kahit yung mga federal ay di makikita yun. Pera ang nakapagpabago ng buhay ko kasama yung kabayo. Binago buhay mo. Hindi ako nakipag-usap kanino man sa loob ng 18 taon. Nung bata pa ako, naalala ko kung paano ako tratuin ng ibang tao. Yung iba akala bobo ako. Na gusto ko lang ng atensyon. Pero kagustuhan ko to. Kapalit niya ng buhay mo. Kapalit nito lahat. Kapalit nito ang pamilya ko. Kapalit nito ang isang normal na buhay. Hanggang ngayon. Sulit naman ba? Ano sa tingin mo? Tumingin ka sa paligid mo. Tignan mo kung ano yung Alam mo, bibigay sa'yo nito. malaya ka na ngayon. Pabor na ito para sa'yo na hindi mo na masusuklian pa. Wala ka man lang bang utam na loob? Utang na loob? Kailangan ko pang pupatay ng 2 tao makapunta lang dito. Sinong malaya doon? Ginawa mo yun dahil ginusto mong pumunta dito. Hindi ko na problema yun. Kaya maghukay ka na dyan. Ayoko. Gawin mo o babarilin kita. Ayoko. Gusto mo ng pera? Maghukay ka mag-isa mo. Sige. Magkano kinuha mo? Tama lang. Ang galing mo talaga, baby girl. Naghihintay ng sundo mo. So it's West Side Story. Well, so it's just a ride. Well, so it's West Side Story. Well, so it's just a ride. Hey man. Just a ride. Just a ride. Well, so it's West Side Story. Well, so it's just a ride. Well, so it's West Side Story.
Well, so it's just alright, alright, just alright, just alright. Well, so it's just alright. Well, so it's just alright.